back to our YouTube channel. So, for today's video, ang gagawin natin is gagawa tayo ng FAA or Fish Amino Acid. Ito ay isang organikong paraan para mas maging luntian o mas maging maganda ang tubo ng ating mga halaman. Kasama natin siya sa paglaki ng ating mga halaman. Ako ng iba't ibang klase ng mga pataba. So, this time, susubukan natin kung papaano gumawa ng fish amino acid. Ito ay nakita ko rin lang at napanood ko rin lang sa mga videos at inaral ko rin po mga kamami. So, tingnan natin kung ano yung mga ingredients na gagawin ko or na gagamitin ko sa paggagawa ng amino acid. Ayan. Ang mga gagamitin nating mga ingredients, mga kamami, bituka ng isda. Siyempre, gagamit tayo ng panukat or measuring cup. Kailangan din natin ng lagayan. And then, brown sugar, supposed to be dapat brown na brown yan mga kamami. Kaya lang, wala akong available na brown sugar. So, kung ano lang yung nandito sa akin, yun lang yung gagawin ko. Ayan, so susukatin lang natin to mga kamami kung ilan lahat siya. Ang hirap ng ganito. Ayan, so, ang gagawin natin mga kamami is, titimbangin ay susukatin lang natin tong bituka ng isda. Yan, sukatin lang natin siya. Ang ratio niya mga kamami, kung ilan ang sukat nung isda, yun din yung sukat na pwede nating gawin sa yun din ang sukat na ilalagay natin sa So, medyo maano to mga kamami, kung hindi kayo sanay sa amoy ng isda at malangsa, ipagawa nyo na lang sa iba yung gusto nyo gawing ano. Kasi ito, economical to mga kamami. Hindi na kayo gagastos. Diba? Ito, pwede nyo itong hingin sa palengke. Yan. Pwede nyo siyang hingin sa palengke yung bituka ng isda. So, hindi na kayo mamumblema pa. Ayan mga kamami. So, 2 cup siya. Inabot ng 2 cup yung ating bituka. So, yan. Ang gagawin natin is maglalagay din tayo ng asukal. So, kung ilang cup yung isda, yung bituka, yun din yung ilalagay natin na cup ng sugar. So, 1. Ayan, 1 cup mga kamami. And, so, gagawin natin siyang 2 cup. Okay? So, magdadagdag lang tayo ng onte. Kasi medyo yan, dagdagan na lang natin para mas mas okay. Yan. Tapos, hahaluin lang natin siya. Mas maganda mga kamami kung ang gamitin nyo ay yung molasses o kaya yung talagang brown na sugar. Para mas maganda yung pagkakahaburo niya. So, ipe-ferment natin to for mas maganda siguro kung paabutin natin ng 1 month yung pag-ferment sa kanya. Para mas talagang effective. Mas talagang burong-buro siya. Yan. Yung molasses mga kamami, para siyang armibal. Pwede kayong bumili niyan sa Shopee kung may mabibili kayo. Ayan. So, ayan yung natin. Ginawa natin mga kamami. Yan. Ito, hahalu-haluin nyo lang siya. Tapos, kapag nahalo nyo na, eto meron tayong cup. Dito nyo ilalagay sa cup. Ayan. So, isasalin lang natin dyan sa cup. 21. Ang harvest natin, August 21. So, paabutin natin siya ng 1 buwan. Ayan. So, after dito mga kamami, ang gagawin natin is tatakpan natin siya. Dahil nga hindi rubberized yung ating dahil hindi siya rubberized, tatakpan natin ng plastic para iwas sa mga insecticides. So, ayan mga kamami, antayin na lang natin ng 1 buwan para sa ating fish amino acid.
Yes, hello mga kamami, kumusta kayo? So ngayon, ito na po yung ating fermented na bituka. Ito na po yung ating fermented na bituka ng isda na ginawa natin last July 21. So, umabot siya ng 1 month para i-harvest natin. Ito yung makatutulong din para mas maging maganda ang tubo at mas mamunga at mamulaklak pa ang ating mga gulay o tanim na halaman. Ayan mga kamami. So, ang gagawin natin ay iha-harvest na natin siya. Eto mga kamami, dapat sinala na natin, blender na natin siya noon. Pero ngayon natin siya i-blender bago natin siya salain. Para mas matunaw siya. Ayan. So, ito yan mga kamami. So, ilalagay natin dito. Mga kamami, wala siyang amoy yung akala nyong malangsa. Hindi siya malangsa. Wala siyang amoy. Halos parang pinabango lang siya ng asukal na pula. Kaya okay lang kung gagawa kayo dito. Ayan, halos durog na durog siya mga kamami. Wala siyang amoy. Hindi siya amoy malansa. Ayan, so sasalain natin. Sasalain natin siya mga kamami. And then kukunin natin ang katas niya. Para siyang medyo maasim, pero hindi siya mabaho. Yun ang amoy niya mga kamami. Ayan. Ganyan lang ang amoy niya mga kamami. Tapos salasalain lang natin. Para sang alam mo yung papunta siya dun sa patis. Pagiging patis ang amoy. Pero hindi masyadong maamoy talaga. Ayan. Tapos, ito yung magiging lagay natin. May August 21. Para at least alam natin yung date kung kailan natin siya ginawa. Ayan. So, i-apply natin siya ngayon mga kamami. Lalagyan natin ng tubig yung ating gagamiting tubigs para sa pagdidilig ng halaman. Ayan, i-apply na natin siya mga kamami. So, ito ay 1.5 liters ng tubig. So, 3 takip lang ilalagay natin. Ayan. So, meron pa dito. Ano pa natin ito kasi sayang na ito mga kamami. So, nakakaisa na tayo. And then, dalawa. And 3. Ayan. Yan ang gagamitin natin para ipang dilig natin sa ating halaman. Ayan, sasamahan nyo ko mga kamami. Diligan natin ang ating halaman.